The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nakadiskubre ng mahiwagang balon sa bundok, kung saan pinaniniwala ang tumutupad ito ng hiling ngunit may kapalit na kababalaghan. Ako si Nika at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Simula bata pa ako sa probinsya ay pinaniniwala ang may misteryosong balon daw sa bundok namin. Binalaan ako ng aking lola na huwag humiling dito basta-basta dahil may negatibong kapalit daw ang mga hiling. Noon daw kasi ay humiling ang aking lolo na magkapera at kinabukasan ay may nakuha siyang bag na puno ng pera. Ngunit sa sumunod na araw ay pinatay siya ng magnanakaw na siyang tunay na nagmamay-ari ng bag. Dahil doon ay umiwas akong alamin pa ang tungkol sa balon hanggang sa makilala ko si Brandon. Matipuno at malaadonis sa kagwapuhan si Brandon at lahat ng kababaihan sa amin ay nagka-interes nung lumipat siya sa aming bayan. Laking tuwa ko pa nung naging kapitbahay ko siya at nagpakita siya ng interes sa akin hanggang sa mabilis na akong nahulog sa kanya. Gayunpaman ay naramdaman kong nag-aalangan pa siya sa akin at hindi naman niya ako tuluyang nililigawan. Umabot sa puntong nagsiselos ako sa tuwing may iba siyang kausap na babae, ngunit alam kong wala akong karapatan. Nagbago ang lahat nang dumating si Alice. Kilala sa aming bayan si Alice na maganda at may reputasyong nang aakit ng mga lalaki. Halos lahat ng may nobyo at asawa ay nilalayo sa kanya dahil siya yung tipong lalapit lalo na sa lalaking may kasama na. Kaya naman nadurog ang puso ko nang makita si Brandon kasama si Alice. Marami din sa aming bayan ang nakahuli sa kanilang dalawa na ilang beses na naghahalikan di umano patago. Sobra akong nagulat at sumama ang loob dahil akala ko ay seryoso sa akin si Brandon. Dun ko naalala ang tungkol sa balon at hinanap ko ito ng ilang linggo sa bundok. Dugot, pawis at pagkaligaw ang dinanas ko, mahanap lang ang balon at nung mawawalan na ako ng pag-asa ay nakita ko ito. Nag-alangan pa ako na baka ito ay normal na balon lang, ngunit tinuloy ko pa din ang aking kahilingan na sana ay mapa sa akin si Brandon at ako ang mahalin niya. Pag-uwi ko ay pagod na pagod ako sa aking nilakbay at naisip na nag-aksaya ako ng panahon para sa isang kahilingan na maaari namang may masamang karma na bumalik sa akin. Ngunit napawi lahat iyon sa isip ko nang kumatok sa aking pintuan si Brandon nung kinagabihan. Nagdeklara siya ng pagmamahal sa akin at agad akong niligawan na may pangakong pakakasalan daw niya ako. Agad ko itong tinanggap at nagmahalan kami buong gabi. Yun ang pinakamasayang nangyari sa aking buhay at pinagmalaki ko ito sa aming bayan. Agad na kumalat sa amin ng bigla ang plano namin magpakasal ni Brandon at nakita ko sa mukha ng iba kong kakilala ang inggit na ako ang nakakuha sa pinakagwapong binata sa amin. Lingid sa aking kaalaman ay mag-uumpisa na pala ang kamalasan na singil ng aking naging hiling. Sa unang mga araw ay masaya akong makasama si Brandon at tanging pagsasama lang namin ang laman ng aking isip. Masyado akong naging abala sa pagpaplano ng aming kasal na hindi naisip na may mga magiging balakid pa sa aking hiniling sa balon.
Hindi ko namalayan na namumuo na pala ang sama ng loob at selos ni Alice na lagi palang nakabantay sa amin ni Brandon kapag magkasama kami sa labas. May nagsabi sa akin na nakita daw nilang nasa tapat ng bahay namin si Alice tuwing gabi at dun lang ako natauhan. Nangilabot ako dahil hindi ko inaasahan na ganun ang magiging reaksyon niya, lalo na't hindi naman sila ganun katagal na nagsama ni Brandon. Naisip kong malamang ay napahiya si Alice dahil sa akin nag-aya magpakasal si Brandon bigla matapos silang mapag-usapan noon. Kinabahan na ako na baka bumalik si Brandon kay Alice at nangamba na baka hindi totoo ang aking naging kahilingan sa balon. Ngunit ni isang beses ay hindi nawala sa akin ang mga mata ni Brandon at hindi siya pumapansin ng ibang babae, lalo na si Alice. Isang gabi ay kumatok sa aming bahay si Alice at nakangiti itong nagsabi na gusto niya kaming kausapin. Nagulat ako nang bigla niyang ilahad na siya ay buntis at si Brandon ang ama. Ngunit mas nagulat ako sa reaksyon ni Brandon na hindi daw niya ako iiwan at ako lang ang papakasalan niya. Sa bugso ng sama ng loob ay naglabas si Alice ng kutsilyo at binantaan niya ang kanyang sarili. Tinutok niya sa kanyang tiyan ng kutsilyo at nagsabing kailangan panagutan ni Brandon ang kanilang anak. Nang tumanggi pa din si Brandon at ako ang niyakap niya, ay sumugod sa amin si Alice. Habang hawak ang kutsilyo, niyakap niya si Brandon habang nagmamakaawa. Maya-maya ay sumigaw si Alice na kung hindi niya makukuha si Brandon ay walang makakakuha sa kanya. At dun niya biglang pinagsasaksak sa likod si Brandon habang sinusubukan kong tumulong. Ngunit bigla din niyang pinagsasaksak ang kanyang sarili hanggang sa dumanak ang kanyang dugo. Napansin ko na lang na pareho na silang hindi gumagalaw at dun ko naisip na baka ako ang mapagbintangan na pumatay sa kanilang dalawa. Napagtanto kong malamang ay ito ang karma na siningil ng aking hiling sa balon, kaya naman naisip kong kaladkarin ang kanilang mga katawan papunta sa balon mismo para dun itago ang kanilang mga bangkay. Nagawa ko iyon dahil nawala na sa akin si Brandon at ayaw kong makulong din. Ilang taon na ang lumipas at naging misteryo ang kanilang pagkawala sa aming baryo. Ang usap-usapan ng iba ay nagtanan si Brandon at Alice kaya madaming naawa sa akin. Ngunit ako lang ang tunay na nakakaalam ng katotohanan na sila ang totoong mga biktima. Sila ang biktima ng aking makasariling kahilingan na hindi ko naisip ang kanilang nararamdaman at pagsasama dahil inuna ko ang aking sariling kagustuhan. Napumatay ako ng 2 tao na nagkakamabutihan at nadamay pa ang inosenteng bata sa sinapupunan. Kaya naman dala ko ang bigat sa loob ng ilang taon at hindi na matiis pa ilahad ang katotohanan. Dahil sa laki ng aking pagsisisi ay naisip kong wakasan ang aking buhay at tumalon kasama ang mga bangkay nila sa mahiwagang balon.